Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Kamusta kayo mga kapatid at mga kaibigan? Napakabilis ng panahon. Akalain ninyo na nakapitong session na tayo ng pag-aaral patungkol sa pera at ngayon naman ay pag-uusapan natin ang ating pangwalo at panghuli na ring topic patungkol sa pera. Bago dito, tayo ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap mula sa pagkakabaon sa utang at kung paano nga ba tayong makakaahon at makababayad sa dami ng ating mga pinagkakautangan. Para sa ating huling sesyon, ang pag-uusap natin ay patungkol naman sa pagiging responsable sa paghawak at paggastos ng pera. Bago na naman tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat at napakarami mong mga bagay na itinutuwid at itinuturo sa amin. At sa amin pong panghuling pag-aaral patungkol sa pera, lalo na po kung paanong maging responsable, ang dalangin namin ay patuloy mo kaming gabayan at bigyan ng kalinawan ang amin pong mga isip, Panginoon. Salamat po, itinataas namin ang session na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit nga ba importante na matutunan natin ang pagiging responsable sa paggastos at pag-handle ng pera? Importante ito hindi lamang para makaahon tayo at makalaya mula sa pagkakautang, kung hindi makatutulong din ito sa atin upang makapag-ipon at higit sa lahat makapagpundar ng tama. Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay makapag-ipon at kung lalayunin ng Diyos, tayo ay makapagpundar? Sa Hebreo chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat ang sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakaganda nung paalala sa atin sa aklat ng Hebreo. Una, wag na wag daw tayong magmukhang pera. Ibig sabihin, wag nating sambahin, wag nating diyosin ang pera at wag umikot ang ating buhay para lamang sa pera. Pangalawang importanteng bagay na pinaalala sa atin sa Hebreo, matuto raw tayong makontento. Ibig sabihin, huwag tayong maging gahaman. Hindi sinasabi ng Biblia na masama ang maghangad yumaman. Pero ang dapat nating matutunan ay ang ibalanse ang buhay at matutunan natin na unahin ang tamang prioridad ng buhay. Lalo na sa ating pag-angat ay wag nating kakalimutan na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kani-kanina lamang ay napanood ko si Boy Abunda na ini-interview itong magkapares or mag-asawang ito patungkol sa kanilang pinagdaanan bilang mga online sellers. At hindi ko makalimutan yung sinabi nung lalaki, naging greedy kami na sa panahon ng aming pagkita o sa pagtaas ng aming mga kinikita, nakalimutan namin ng Diyos. Alam ninyo, nung sila daw ay pumunta ng Singapore, nagulat sila na nawala na yung platform nila to do online selling. Anong realization nila? Na sa isang iglap, pwedeng tanggalin ng Diyos ang lahat. So anong natutunan nila? Alam niyo, sinare nila na kumikita sila ng 4 hanggang 5 milyon sa loob ng isang buwan, na pwede pala na kahit gaano kakalakas kumita, gaano kakasikat, na sa isang iglap lang, pwedeng tanggalin sa atin ng Diyos lahat. Ito ay ginamit ng Diyos upang sila ay mapaalalahanan na sa lahat ng bagay, huwag na huwag nating kakalimutan ang Panginoon. Bukod sa huwag sambahin ng pera at huwag maging gahaman sa pamamagitan ng maging kontento sa buhay, napaka-importante din yung practice na live below, not within your means. Ano ibig sabihin nun? Simple lang. Kung ang sweldo mo o kinikita mo ay 15,000 kada buwan, huwag kang gumastos ng 5,000 din. Pilitin mong gumastos ng mas mababa pa sa kinikita mo. Paano yon? Kung dati kumakain ka sa labas kapag nasa trabaho ka, edi makatitipid ka kung magbabaong ka na lang. Malaking bagay din kung hindi mo makasanayan ang pag-inom ng soft drinks at lalo na ang pagbili ng mamahaling kape or milk tea sa labas.
Minsan, hindi natin namamalayan, yan ang mga bagay na sumisira sa ating budget. At usaping budget, gumawa ka at napaka-importante na magkaroon tayo ng tinatawag na budget plan. Umpisahan mo sa paglilista ng mga gastusin mo gaya ng renta, ng bayarin sa kuryente, sa tubig, pang-grocery, or pamalengke. Tapos, ang gagawin lang natin, ibabangga natin yung ating mga gastusin sa ating kinikita. Ngayon, kung halimbawang mas malaki pa ang bayarin mo o gastos mo kaysa kinikita mo, problema talaga yan. Talagang hindi ka na makakaipon, magkakautang-utang ka pa. So anong pwede mong gawin? Sa mga gastusin at bayarin, saan ka pwedeng mag-adjust at magtipid? Paano kung talagang hindi kaya? E di, manalangin ka at humingi ng gabay sa Diyos na magkaroon ka ng oportunidad na kumita ng iba pang paraan o yung tinatawag nating sideline. Sabi nga nila sa Kawikaan chapter 10, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Alam ninyo, sa taong responsable at masipag, siguradong magre-resulta sa kaginawaan. At kung sakali naman na medyo gumagaang na ang buhay at medyo may kakayanan ka ng mag-ipon, subukan ninyo kahit maliit, magkaroon kayo ng goal or target kung magkano ang gusto ninyong maipon. Pero paalala, mag-iipon para makasave at hindi mag-iipon pambili ng luho. Paano natin gagawin yon? Halimbawa, ang target or goal ninyo ay makapag-save sa loob ng isang taon ng halagang 20,000. Isang taon yon. Mag-iipon lang tayo ng halagang 54 pesos araw-araw. Alam ninyo, kapag nagawa ninyo yan, sa susunod na taon, magagawa ninyo na makapag-ipon ng mas malaki pa. Ano ang gagawin natin sa naipon natin? Doon kayo mag-aral at mag-umpisa na pumasok sa maliit na negosyo. Mukha lang mahirap, pero tandaan natin, walang malaking bagay na hindi nagsisimula sa maliit. Ang kailangan lang ay consistency at disiplina. Isa sa mga makakatulong sa atin para makaipon, lalo na sa may mga bisyo gaya ng sigarilyo o yung vape at maging ang pag-inom ng alak. Kung unti-unti ninyo, hindi ko sinasabing isang iglap, kasi mahirap talaga yon. Kung unti-unti ninyong ititigil at imbis na ipambili ninyo ng alak o sigarilyo, bakit hindi ninyo subukang ilagay sa alkansya? E di, naalagaan na ninyo ang inyong kalusugan, nakapag-ipon pa kayo. Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin. Noong araw ay malakas akong manigarilyo. Nakakadalawang pakete ako noong araw. Imagine, bago ako tumigil, ang halaga ng isang kahang sigarilyo, 25 pesos. Sa isang araw, 50. Bukod pa sa paninigarilyo, umiinom din ako. Kapag umiinom ka, mamumulutan ka pa. So isipin ninyo, nung tumigil ako sa pagsigarilyo, tumigil ako sa pag-inom, kasama na ang pulutan, imagine ninyo kung magkano ang natipid ko noon hanggang sa pangkasalukuyan. So paano ang ginawa ko? Yung pera na ipapangbisyo ko, inilalagay ko sa alkansya. Maniwala kayo, kada taon, malaki ang naiipon ko mula sa pagtanggal ko ng bisyo. Tapos, dahil nawala na ang bisyo ko, unti-unti rin, noong araw ay nakapag-invest ako ng gamit para sa construction. Pumasok ako sa renovation. Grasya ng Diyos. Sa grasya ng Diyos, nakatulong ito sa amin upang lalo ako makaipon at eventually nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Kaya sa tulong at grasya ng Diyos, mayroon na kaming bahay bago pa ako tinawag ng Panginoon na maging pastor. Pero dahil natutunan namin ang blessing sa pagiging simple, nang hindi maluho, kahalagahan na matutong makontento at parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapala gaya ng tithing, patuloy naming ini-enjoy bilang pamilya ang pagdaloy ng pagpapala ng Diyos. Nabasa natin nung nakaraan na pinag-aralan natin mula sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10. Anong sinabi sa atin? Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani.
Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong sisidlan. Napakalaking bagay para sa atin na matutunan at ipamuhay natin ang sinabi diyan na parangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng handog ng pinakamainam mula sa ating kinikita na nanggaling din mismo sa Kanya. Sabi nga sa Kawikaan 28 verse 20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay paparusahan. Dito ay mapapatunayan natin na talagang mapapabuti tayo kapag sinusunod natin ang mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, lalo na patungkol sa tamang pag-handle ng pera. At dahil nakasanayan na din namin ang pag-iipon, sa tuwing may extra or sideline kaming nakukuha, ito ay ginagamit namin para sa additional investment para na rin sa future ng aming mga anak. Mahalaga din para tayo makaipon ang pag-i-invest. Bukod sa ating pinag-aralan, bago ninyo pasukin, ang isang bagay na tayo ay maglabas ng pera ay ang pagkonsulta mula sa mga taong may kaalaman at mga taong alam natin na makapagbibigay sa atin ng payo ayon sa kalooban at salita ng Diyos. Sabi nga sa Kawikaan chapter 12 verse 15, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Hindi natin ikakasama kung tayo ay magkonsulta. So bilang huling paalala, kung mayroon tayong gustong pasukin sa buhay, trabaho man, investment o maging negosyo, huwag tayong magmadali. Laging unahin at makasanayan na una sumangguni muna tayo sa Panginoon bago tayo magdesisyon, lalo na pagdating sa pera. At para masigurong tama ang ating magiging desisyon, lagi nating tatanungin sa sarili natin ang 4 na importanteng katanungang ito na very applicable sa lahat ng gagawin nating desisyon sa buhay. Una, ang papasukin o gagawin ko ba ay maglalapit sa akin sa Panginoon o maglalayo sa Kanya? Pangalawa, ito ba ay maglalapit o maglalayo sa akin sa aking pamilya? Pangatlo, ito ba ay maaaring magamit upang maglapit ng mga tao sa Panginoon? At bilang panghuli, kung gagawin ko ba ito ba ay magbibigay papuri sa Panginoon? Mga kaibigan at kapatid, diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral patungkol sa pera. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa 8 sessions na ating pinagsamahan. Lika, sama-sama nating pasalamatan at papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat sa 8 sessions na kami po ay nag-usap patungkol sa pera. Napakaraming pag-aaralan, napakaraming natututunan, at napakarami din namin kinakailangang i-apply. Alam po namin, Panginoon, na hangad mo ang pinakamainam para sa amin. Pero minsan, sa pagiging makasarili, sa pagiging matigas ang ulo, marami po kaming mga pinagdaan ng mga problema. At alam po namin na ito ay nilayon mo upang makatulong sa amin na mula po sa araw na ito, ang aming buhay ay magkakaroon ng kaayusan, lalo na po patungkol sa pag-handle namin ng aming finances. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At para po sa ating breakout discussion, pag-uusapan po natin ang katanungang ito. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa mensahe na iyong narinig? Ikaw ba ay nakakaipon at nakakapag-invest? Kung hindi pa, bakit hindi ka nakakapag-ipon? At kung oo naman, paano mo ito ginagawa? At panghuling katanungan, ano ang natutunan mo na sisimulan mo nang i-apply mula sa araw na ito? Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?